Reverend Dr. Kim Hyung-hyul, ang Koreanong pastor na matapat na lingkod ng Diyos, tumugon sa kanyang utos 29 na taon na ang nakararaan upang maging misyonero at ibahagi ang mensahe ng kaligtasan at ang pag-ibig ng Diyos sa sambayanang Hapon na hindi nakakikilala sa kanya. At gayon din sa kanyang sariling mga kababayan na napadpad sa bansang ito. Nakita niya sa bansang ito ang kahabag-habag na kalalagayan ng mga taong namumuhay sa espiritual na kadiliman. Ang mga Hapon, ang mga kababayan niyang Koreano, at gayon din ang mga Pilipino na nakikipamuhay dito, nagpapagal upang makabahagi sa material na yaman ng bansa at nang sa gayon ay matulungang maiangat sa hirap ang kanilang mga pamilya. Sa ganitong kalalagayan ng pamumuhay, nakita at nadama ni Dr. Kim na ang higit na nakalulungkot na problema ay ang katotohanang ang karamihan ay namumuhay sa kadilimang espiritual sapagkat hindi nila kilala ang tunay na Diyos na dakilang manlilikha. Ang mga Pilipino na nagsasabing kilala ang Diyos ay naligaw ng landas at walang buhay na relasyon kay Kristo Jesus. Inilaan ni Dr. King ang kanyang buhay, 10 ng kanyang pamilya sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus at pag-ibig ng Diyos. Ang kakaiba at nakaantig ng damdamin ay ang pagkakaroon ni Dr. Kim ng puso na may katangi-tangi na paglingap sa mga Pilipino na nasa bansang ito. 2 taong singkad na ipinanalangin niya sa Diyos na magsugo siya ng misyonerong Pilipino pastor upang maparating na mabuting balita ng kaligtasan at magbahagi ng salita ng Diyos sa mga Pilipino. Pagkaraan ng 2 taon, tumugon ng Diyos at dito nagsimula ang Filipino Church na naitatag noong taong 2004 sa pamamagitan ng lubos na pagtulong ni Dr. Kim. Narito tayo ngayon, nagtatamasa ng kagalakan ng kaligtasan at pakikipag-isa ng buhay kay Kristo Jesus at ang kanyang ginamit na instrumento ay si Reverend Dr. Kim Hyung-hyul. Sa hindi inaasahang pangyayari, dumating na ang panahon upang tawagin na siya ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian, upang tanggapin ang korona ng buhay at magtamasa ng walang hanggang kaluwalhatian sa piling ng ating Panginoon. Mananatiling nakaukit sa ating puso ang kanyang espesyal na pag-ibig at sakripisyo, hindi lamang para sa mga Hapon at Koreano, kundi higit sa lahat sa ating mga Pilipino. Isip-isipin po natin ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos. Kahit nilisan natin ang ating bayan na ang layunin ay ang pag-angat sa material na bagay, hinabol tayo ng pag-ibig ng Diyos upang iahon mula sa pagkaalipin sa sumpa ng kasalanan, upang sa tamang panahon na itinakda sa atin ay tamasahin din natin ang walang hanggang kalwalatian sa kaharian ng Diyos, gaya ni Reverend King.